Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news. Pinost ito ng Sunshine Media or SMNI. Tungkol ito sa plunder case ni Senator Jinggoy Estrada na na-file pa panahon ng Pinoy administration. Okay, so basahin ko na lang ang post ng Sunshine Media. Senator Jinggoy Estrada hinatulang not guilty ng Sandigan Bayan sa kanyang 183 million plunder case. Wow! So, congratulations po, Senator Estrada. Panalo siya sa plunder case. Pero, hindi pa kompleto ang kaligayahan pagbubunyi ng Kampo Estrada. Kasi, may mga ibang counts na guilty siya ito. Ngunit, si Estrada ay nahatulang guilty sa 1 count of direct bribery na may parusang 8 to 9 na taon at 4 na buwang pagkakulong. Meron pa. Guilty rin siya sa 2 counts of indirect bribery at may parusang 2 taon at 4 na buwan hanggang 3 taon, 6 na buwan na pagkakulong. So, direct and indirect bribery, yun ang guilty. So, ito, Sandigan Bayan na conviction, due process natin, pwedeng, sabi ng Kampo Estrada is sinabi naman ng panig ni Estrada na gagawin nila ang lahat na legal na pamamaraan upang maabsuelto ang senador. Ibig sabihin, due process, mag-appeal. So, from Sandigan Bayan, I believe, dadaan pa ba sa Court of Appeals? Then from Court of Appeals, so medyo matagal-tagal pa ito na labanan. So, that was 2010 to 2016. Matagal-tagal na ito. Ang mga kabats ni Senator Estrada na nakasuhan, if my memory serves me right, Senator Juan Ponce Enrile noon at yung kanyang Chief of Staff na Gigi Reyes. Ngayon, nakapagpiyansa si Senator Presidential Legal Counsel Enrile na ngayon. Nahatulan naman yung Chief of Staff niya na I'm not sure. Parang hindi pata yung si Gigi Reyes. Sino pa? Si Senator Revilla na kasuhan din. Hindi ko na maalala kung absuelto na ba siya. So, silang tatlo ang kinasuhan. Anyway, anong masasabi ko dito is buhay na buhay ang justice system natin sa bansa. Although, mabagal na lang. Mabagal. So, i-relate ko ito dito sa ICC issue, yung allegedly na extrajudicial killings na nangyari panahon ng Duterte administration. I'm not sure kung tuloy na ba ang plano ng PBBM admin na papasukin ang kasi may mga balita na nakapasok na sa loob ng bansa ang ICC investigators. But wala pang kasiguruhan. So, dahil buhay na buhay ang ating justice system, bakit mo papasukin yung ICC? So, it's a question of sovereignty. Kaya ako, may tiwala pa rin ako sa ating mga korte. Okay? Buhay na buhay. Basta pagdating na sa korte. Ano pa? Okay, ito. Plunder or graft and corruption. Ito po ang matagal ng problema sa ating bansa. Kung bakit tayo naghihirap, maraming dahilan, but isa sa malaking dahilan is graft and corruption.
Yun nga ang isa sa campaign promise ni PRRD. Labanan ang graft and corruption. Kaya lang, konti lang ang nagawa niya. Di ba nung panahon ni PRRD is nagkaroon ng Presidential Anti-Commission on Graft and Corruption, yung kay Greco Bilica, anti-graft. Yes, talagang sinubukan ni PRRD na supilin ang graft and corruption. So, ito, nag-ugat itong kaso ni na Senator Jingo Estrada, Enrile, and Revilla, yung napulis anong tawag doon? Yung mga pork barrel funds. Ang tawag pa noon, pork barrel funds na ginagastos lang kung saan-saan. Maraming NGOs na pinapalabas na binibigyan ng pundo, kaya lang non-existent naman, kagagawa lahat yan ni Napoles. So, Napoles parang convicted na at ibang-ibang ano. So, yung pork barrel declared unconstitutional po ng konstitusyon na hindi pwede. Kaya lang, ito, na iba lang ang pangalan. Walang pangalan na pork barrel funds. Anong pumalit? Ito na ngayon, yung issue natin na extraordinary expenses. Ano pa? Certification lang, perma lang certification, liquidated na. Ano ba yan? Concurrent Resolution number 10. Walang resibo. So, to me, lahat ang mga yun is, ano pa rin, parang tuloy-tuloy pa rin yung dating gawi. Halos walang nagbago. Lalo na ngayon, itong leadership sa Kamara, grabe, lalo na itong nangyayari sa charter change, PERMA, People's Initiative, na according to Laban Kasama ng Bayan na programa ni naka Eric Doc Badoy, yung ilang billion yon, 10 billion na pundo para sa 800 poorest barangays. Ito yung ina-address ng NTF-ELCAC. Binawasan nila ng 6.5 billion at ni-realign papunta sa COMELEC. Ang COMELEC, kahit hindi nagre-request ng pundo, nabigyan ng ilan ba yun? 14 billion na pundo para pagkandak ng referendum or plebiscito within this year kung tuloy-tuloy yung pagkalap ng PERMA. So, to me, lahat po ito nagpapakita na malala talaga ang nangyayaring hindi maganda sa ng pundo. Bakit bakit mo uunahin yung isang political exercise na hindi naman priority? Sabi nga ni Senate President Zubiri, hindi daw alam ng Pangulong Marcos yung People's Initiative na sinimula ng Kamara. Then, nag-pronounce ng Pangulo na hindi pwede yun. Very divisive. Mawatak-watak ang bayan. Kaya mabuti naman at nagsalita na ang Pangulo. Sabi niya kung charter change ang gusto nyo, edi sige. Pag-aralan nyo, talakayin nyo yung economic provisions ng 1987 Constitution. Kasi yun ang isang dahilan kung bakit kakaunti ang namumuhunan sa ating bansa dahil sa maraming restriksyon ng ating 1987 Constitution. So, yun na po. I hope na hindi na itutuloy yung PERMA, yung na yan. Kaya lang, kawawa yung 6.5 billion na nawalang pundo ng mga 800 poorest barangay. So, anong mangyayari sa 14 billion na nandun? Inamin ni Secretary Pangandaman ng Budget and Management na nandun. Naghintay lang na gamitin ng COMELEC yung 14 billion na pundo para sa
referendum or plebiscito. Okay? So, good luck po. Congratulations kay Senator Jingo Estrada. At least, mabigat kasi yung plunder. So, itong direct and indirect bribery, again, will take a long battle. Bahala na ang korte. So, ipasa-ubayan na natin sa korte ang mga ganyan and buhay na buhay ang ating justice system. Ito ang ibig sabihin nito.